Dahil sa hirap ng buhay, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Manong Nestor. Tanging elementary lamang ang kanyang narating. Pero hindi yun naging hadlang upang hindi siya magpursiging maghanap buhay para sa kanyang nag-iisang anak na lalaki. Nang sa gayon ay masuportahan niya ito at makapagtapos ito ng kolehiyo. Isang tagumpay yon para sa kanya na kanyang inaasam-asam. Alam ni Manong Nestor na huli na ang lahat para sa kanya sapagkat wala ng pagkakataon upang siya'y makapag-aral pa. Bukod kasi sa may edad na siya, ay napakahirap rin ng kanyang buhay. Kaya alam niya sa kanyang sarili na hindi niya iyon ipagkakait sa kanyang anak sapagkat ayaw niyang maranasan ng kanyang anak ang mga pinagdaanan niya. Simula nang mamatay ang kanyang asawa sa panganganak, ay hindi na siya nag-isip pa na mag-asawang muli. Pagkos ay nagsipag siya sa pangangalakal upang masuportahan niya ang kanyang nag-iisang anak sa pag-aaral. Hirap man sa buhay, pero hindi niya sinukuha na mabigyan ng magandang buhay ang kanyang anak. "Tay, pagod ka na po ba? Ako na lang po rito." Sad ni Manuel. Tumingin si Manong Nestor sa kanyang anak at sinabi, "Hindi na anak. Dapat nga ako ang nagtatrabaho rito. At dapat nasa bahay ka lang nagpapahinga. Alam kong pagod ka sa eskwelahan." Sad ni Mang Nestor. Ang anak niya ay top 1 sa kanilang eskwelahan. Kaya minsan, ay gusto na lamang niyang panatilihin ang kanyang anak sa kanilang bahay. Kasi sa ganitong paraan, ay makapagpapahinga pa si Manuel at mas makakapag-isip kapag nasa school na. Pero dahil mabait na bata itong si Manuel, ay lagi siyang nagpupumilit na sumama sa kanyang ama na mga lakal para makatulong man lamang. Sobrang saya sa puso ni Mang Nestor na makita ang kanyang anak na walang kaarte-arte at pilit pa rin siyang tinutulungan. Ngumiti si Manuel kay Nestor at mas pinili na tulungan ang kanyang ama kaysa magpahinga sa isang gilid. Ipinagpatuloy nila Nestor at Manuel ang kanilang pangangalakal hanggang sa sumapit na nga ang alas 5 at dinala na nila sa isang junk shop ang kanilang mga nakalakal. Kumita sila ng halos 300 piso para lamang sa kanilang kinalakal sa loob ng kalahating araw. Ibinili ni Nestor ng masarap na ulam ang kanyang anak, lalo na't alam niya na may gaganapin na exam kinabukasan ng kanyang anak na si Manuel. Gusto niya ay busog ito at may laman ng sikmura. Salat man sa karangyaan ng mag-ama, pero hindi naman hinayaang magutom ni Mang Nestor ang kanyang anak. Kinabukasan, ay binigyan niya ng baon nitong si Manuel at nagpaalam na nga itong papasok na sa eskwelahan. Ilang buwan na nga lang rin ay gagraduate na si Manuel sa kursong criminology. Alam ni Manong Nestor sa kanyang sarili na ang pangarap niyang makapagtapos ng pag-aaral ay malapit nang mangyari sa katauhan ng anak. Pagkaalis ng anak ni Nestor, ay nilabas na niya ang kanyang ipon na pera na matagal niyang pinag-ipunan dahil pangarap niyang magbukas ng kanyang sariling junk shop. Nang ma-realize ni Mang Nestor na sapat na ang kanyang perang naipon upang magbukas ng sariling junk shop, ay nagpasya na nga siyang simula ng pagbili ng mga gamit at itayo ang matagal na niyang pinapangarap na junk shop. Di kalaunan, ang naging takbo ng pagbubukas ng junk shop nila Nestor ay naging maganda at mas kumita sila ng doble kaysa sa mga pinagbebentahan nila ng kalakal dati. Sakto rin nag-graduate na ang kanyang anak na si Manuel na dumiretso na sa pagbo-board exam. Pakaramdam ni Nestor ay sobrang pagpapala ang ibinigay sa kanya ng itaas dahil sa kanyang pagpupursige sa buhay at nagpapasalamat siya sa lahat ng kanyang narating sa buhay. "Lumalago na itong junk shop mo, Manong Nestor ah. Dati maliit lang po ito, pero ngayon ay sobrang laki na." Sad ni Lester, ang binatang suki ni Nestor na laging nagbebenta sa kanya ng mga kalakal. "Nako iho, kailangan lang talagang magtyaga para mapalago ng ganito ang junk shop. Marami akong isinakripisyo bago naging ganito kalaki ito. Pero salamat sa itaas dahil kahit papaano ay gumiginhawa na ang buhay naming mag-ama dahil sa junk shop na ito." Wika ni Manong Nestor. Inabot ni Lester ang kanyang kalakal at binayaran na siya ni Nestor. "Sobra po ata itong naibigay niyo sa aking bayad, Manong Nestor.
Masyado po itong malaki para sa kakaunti ko na kilalakal ngayong araw. Sad ng binata. Nako, isipin mo na lamang iho na ibinigay ko yan sa'yo para tulong na rin. Basta't mag-aral ka ng mabuti ha, at huwag mong isipin ang mga kahirapang magpapabagsak ng pangarap mo. Pero Manong Nestor, nakakahiya naman po sa inyo kung kukunin ko po ito. Sobrang laki naman po nitong ibinigay niyo sa akin. Nako iho, huwag kang mahiya sa akin. Sige na, mag-aral ka ng mabuti ha. Maraming salamat po Mang Nestor. Malaking tulong po ito para sa akin. Pagpapasalamat ni Lester kay Manong Nestor bago tuluyang umalis. Simula nang lumaki ng kaunti ang junk shop ni Mang Nestor, ay medyo lumaki na rin ang kanyang kinikita. At tuwing may nakikita siyang nagbebenta sa kanya ng kalakal ng mga estudyante, lagi niya talagang sinasobrahan ang mga binibigay niya sa mga bata. Dahil alam niya sa kanyang sarili na ganoon rin sila ng kanyang anak noon. Alam niya na sobrang hirap ng buhay, kahit papaano ay nakakatulong siya sa kahit na maliit na paraan. Hindi man malaki ang kanyang naitutulong, pero masarap sa kanyang pakiramdam na maabutan ng maliit na halaga ang estudyante na naghihirap rin, katulad nila ng kanyang anak noon. Lumipas ang mga araw, mas naging malago pa ang junk shop ni Mang Nestor at nakapagbukas pa siya ng 3 pang junk shop sa iba't ibang lugar. Kahit nang makaipon siya, ay nagbukas siya ng 2 talyer upang mas malaki pa ang kanyang pagkukunan ng pera at upang masuportahan ang kanyang anak sa training nito sa pagpupulis dahil sobrang laki rin ng kanyang gastos. Pero hindi siya lang hihinayang sa mga ginagastos niya sa kanyang anak. Lalo na, at alam niya na kapag nagkapamilya na ang kanyang anak, ay hindi nito mararanasan ng hirap gaya ng naranasan nila noon. Lalo na ginawa niya lahat ng kanyang makakaya para lamang ang magiging apo niya ay hindi makaranas ng kagaya ng kanilang buhay ng kanyang anak. Pagkatapos ng ilang buwan na pagtitraining ng anak ni Nestor, ay sa wakas ay nakapasa rin ito. At di kalaunan, nang mag-apply ito, ay tagumpay na nakapasok ito bilang isang pulis. Nadestino si Manuel malapit sa tinitirhan nila. At sobrang tuwang-tuwa naman ni Mang Nestor nang malaman na nakapasa ang kanyang anak sa pagkapulis. Kaya't naganda siya para sa pagbabalik ng kanyang anak. Dahil sa nakagraduate na ang anak ni Manong Nestor, ay nais sana niya na tawagan ang kanyang mga kamag-anak upang imbitahan ang mga ito. Dahil balak niya na handaan ng bongga si Manuel. Lalo na, alam ni Manong Nestor kung gaanong naghirap ang kanyang anak upang makapasa bilang pulis. Hello? Ate, busy po ba kayo sa susunod na Sabado? Tanong ni Mang Nestor sa kanyang pinsan mula sa kabilang linya ng telepono. Bakit? Manghihingi ka na naman ba ng pera? Ay wala kaming may bibigay sa'yo. Hindi porket may kaya kami sa buhay, ay hihingihan mo na kami. Hindi naman kami bangko para lagi na lamang magbigay sa inyo tuwing manghihingi kayo mga hampas lupa. Kaya kung kailangan mo lang ng pera, ay pasensyahan na lamang tayo Nestor. Hindi ako makakapagbigay sa'yo. Nasaktan si Manong Nestor sa narinig sa kanyang pinsan. Kahit minsan lang naman siya nang hiram ng pera sa kanila noong nagkasakit si Manuel, ay pakaramdam ng mga ito ay lagi na siyang nanghihingi ng pera. Subalit napakatagal na noon. Bata pa lamang si Manuel niyon. Hanggang ngayon, ay mababa pa rin ang tingin ng kanyang mga kamag-anak sa kanila. Pero pinilit niyang umiti. At kahit pa nasasaktan siya sa sinabi nito, ay pamilya pa rin niya ang mga iyon. Gusto ko lang naman kayong imbitahan ate na pumunta rito sa amin. Maghahanda kasi ako para sa anak ko sapagkat nakapasa siya bilang isang pulis. Nako Nestor, alam ko na yung mga ganyan. Papupuntahin mo kami dyan, tapos manghihingi ka ng pera. Luma na yung ganyang style mo. Pagkuhin mo naman. Saka sinabi ko na sa'yo na wala kaming pera. Bakit pa pati ba naman yan ipapasagot ko pa sa amin? Wala naman akong sinabi na sagutin nyo. Ang gusto ko lang naman, nandito kayo dahil magse-celebrate kami ng anak ko. Gusto ko lang sana kayong imbitahan. Sad ni Nestor. Hindi na. Huwag mo na akong tawagan ulit ha. Peste kayo sa buhay namin. Malakas na sigaw ng kanyang pinsan mula sa kabilang linya at binabaan na nga siya. Noon pa man ay ganito na talaga ang turing sa kanila at trato, sapagkat sila lamang ang pinakamahirap sa kanilang pamilya. Sa totoo lang ay lahi kasi sila ng may mga kaya sa buhay. Kaya naman sobrang baba ng tingin sa kanya dahil sila lamang ang nangangalakal at nagbabasura.
Nasaktan ng sobra si Mang Nestor sa sinabi ng kanyang pinsan, pero wala na siyang magagawa kung hindi ang tiisin na lamang. Isa sa mga dahilan kung bakit nagsumikap si Mang Nestor na mapagtapos ng pag-aaral ang kanyang anak ay upang hindi niya maranasan na maliitin ng kapamilya nila. Dahil alam ni Mang Nestor sa kanyang sarili na hindi lang hanggang doon ang kanilang buhay. Gagawin niya ang lahat upang sila ay umangat. Hindi man agad, pero paunti-unti ay magsusumikap siya upang maging may kaya sa buhay. Napabuntong hininga na lamang si Mang Nestor at hindi na ginambala pa ang iba pa niyang mga kamag-anak kasi katulad ng iba niyang mga pinsan ay binabaan lang rin siya ng telepono ng mga ito at sinasabihan ng masasakit na salita. Ayaw niya nang makarinig ng panlalait kahit hindi niya nanais pa na ipilit ang kanyang sarili sa mga ito. Minabuti na lamang ni Mang Nestor na imbitahan ng mga tao sa kanilang barangay na nagkaroon ng kaunting ambag sa buhay nilang mag-ama. Ang mga taong nagbigay ng kakaunting tulong para maitawid niya sa pag-aaral sa kolehiyo ang kanyang anak. Pinagandaan ni Mang Nestor ang kanyang anak. Nagulat na lamang si Manuel sapagkat napakaraming tao sa bahay nila at merong handaan. Halos maiyak si Manuel nang makita kung ano ang inihandang sorpresa sa kanya ng kanyang ama. Dahil hindi niya lubos sa kalain na ipaghahanda siya ng kanyang ama sa kanyang pagbabalik. Grabe! Sobrang itim at sobrang payat mo na anak, komento ni Mang Nestor nang makita ang anak at ipinaglagay ng maraming pagkain sa plato si Manuel at iniabot sa kanya. Tumawa naman ng mahina si Manuel at sinabi, "Ganito po talaga ang training sa pulis, tay. Huwag po kayong mag-alala, normal lang po ito. Hindi po ako nagpabaya sa sarili ko. Sa katunayan nga po napakalakas ko po ngayon." Ganun ba anak? Kumain ka ha? Kumain ka ng marami para tumaba ka naman ulit. At para mabawi mo ang lakas mo. Kasi para kang buto-buto na tignan. Maraming salamat sa lahat, tay ha. Maraming salamat po sa lahat ng naging sakripisyo nyo para sa akin. Alam ko na kahit walang-wala po tayo noon, ay hindi po kayo sumuko. Nabigyan ako ng magandang buhay. Kung wala po kayo, ay wala rin po ako rito sa mga narating ko ngayon. Kaya labis-labis po akong nagpapasalamat sa lahat ng naging sakripisyo nyo po para sa akin, tay. Halos maiyak-iyak na saad ni Manuel at niyakap ng mahigpit ang kanyang ama. Pagkatapos ng pag-uusap ng mag-ama, ay inisikaso na muna ni Nestor ang kanyang mga bisita at upang makakain rin ng maayos ang kanyang anak. Pre, congrats ha, at meron ka ng anak na isang ganap na pulis. Naku, salamat pre. Ito talaga ang inaasam-asam ko para sa anak ko. Sobrang swerte mo sa anak mo. Napakasipag mag-aral at talagang gustong suklian ni Manuel ang paghihirap ko para sa kanya. Mabuti rin ay meron siyang masipag na ama na walang sawang sumuporta sa kanya. Gusto ko kasi para sa kanya na hindi niya maranasan ang ganitong buhay sa akin. Lalo na pag nagkapamilya siya. Ang gusto ko ay mabuhay silang hindi isang kayod at isang tuka. Saad ni Mang Nestor. Ang mahalaga ngayon paring Nestor ay malago na ang junk shop mo at pati na rin yung dalawang mong talyer. Nakapagkwentuhan si Mang Nestor sa kanyang mga kumpare hanggang sa matapos ang handaan at niligpit na niya ang mga kalat. Gusto sana siyang tulungan ni Manuel na mailigpit ang mga ito, pero pinagpahinga na niya ang kanyang anak dahil alam niya kung gaano ito kapagod. Masarap para sa pakiramdam ni Nestor na meron siyang anak na gaya ni Manuel na sinusuklian lahat ng kanyang paghihirap. Alam niya sa kanyang sarili na naging tama ang kanyang pagpalaki sa kanyang anak kahit na hirap sila sa buhay. Hindi yan naging dahilan upang hindi maabot ni Nestor ang mga pangarap niya para sa kanyang nag-iisang anak. Pagkatapos ni Nestor na ligpitin ng lahat ng kalat, ay nagpahinga na rin siya dahil malalim na ang gabi. Kinabukasan ay pinagluto niya ang kanyang anak ng umagahan at nagready na para magsimula siyang mga lakal. Kahit na meron ng maliit na junk shop at talyer siya, ay nais pa rin niya ng mga lakal pa rin kasi yon ang kinagisnan niya sa buhay. Hindi siya umuupo lamang upang panoorin ang kanyang mga tauhan na magtrabaho. Gising ka na pala, Manuel. Kumain ka na dyan, anak. Saad ni Manong Nestor at kinuha na ang kanyang gamit upang umalis. Saan po kayo pupunta, tay? Bakit ganyan po ang suot nyo? Nagtatakang tanong ni Manuel dahil alam niya na may mga maliit na negosyo na ang kanyang ama pero ang suot nito ay sobrang dumi at kupas-kupas na damit pa rin. Mangangalakal lang ako sandali, anak.
Ha? Bakit po kayo mangangalakal, Tay? May maliit naman na po kayong junk shop at talyer. Hindi nyo na po kailangan pang mangalakal kasi sapat naman na po ang kinikita natin. Lalo na't malaki na rin po ang sasahurin ko bilang pulis. Sad ni Manuel dahil ayaw niya nang makita ang kanyang ama ng mga lakal. Kaya nga siya nagsumikap na makapagtapos ng pag-aaral upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang ama at hindi na makaranas muli ng hirap. Ayoko kasi na panoorin lamang ang ating mga trabahador na magtrabaho. Gusto ko rin ay may ginagawa ko, anak. Kaya sana hayaan mo na lamang akong mga lakal. Kung ganun gusto niyo po ba Tay na sumama ako sa inyo? Nako, hindi na anak, kaya ko na. Kahit anong pagpipigil ni Manong Nestor sa kanyang anak na wag nang sumama sa pangangalakal, wala siyang nagawa dahil matigas ang ulo ni Manuel. Nagpalit si Manuel ng damit at sumama sa kanyang ama ng mga lakal. Habang nangangalakal silang mag-ama, ay nakita sila ng kanilang mga kamag-anak. Naku, tingnan nyo. Sinabi lang sa atin na nakapasabilang pulis ang kanyang anak. Pero ang totoo, nangakalakal pa rin sila. Nagyayabang pero wala naman palang pinatpat. Naku, puro yabang lang pala ang mga yan Napakasinungaling pa. Sabi pulis na ang anak. Pero tignan mo, sa basurahan pa rin sila ngayon naghahanap ng ibebenta nila para sa kanilang makakain. Ilan lamang yan sa mga narinig na masakit na salita ni Manong Nestor at pati na rin ni Manuel sa kanilang mga kamag-anak. Gusto na sana silang pagsabihan ni Manuel pero pinigil siya ng kanyang ama. Pilit nang umiti na lamang si Mang Nestor at sinabihan ng anak na wag na silang patulan. Hinayaan ni Mang Nestor na late-latein sila at pagtawanan silang mag-ama kasi alam niya sa kanyang sarili na wala naman siyang dapat na patunayan sa mga ganong klaseng tao. Pagkatapos silang sabihan ng mga masasakit na salita, ay umalis na nga ang mga ito habang sila'y pinagtatawanan pa. Sinabihan ni Manuel ang kanyang ama na dapat ay hindi niya hinahayaan na late-latein sila ng mga ito. Pero ang payo na lamang ni Mang Nestor sa kanyang anak ay wag nang patulan ang mga ganong klaseng tao kasi hindi gaya nila ay hindi makitid ang kanilang utak at hindi nila minamaliit ang kanilang kapwa. Ang buhay ni Mang Nestor at Manuel ay nagpatuloy. Nagsimulang magtrabaho bilang pulis si Manuel sa kanilang bayan at si Nestor naman ay inaasikaso ang maliit nilang negosyong mag-ama. Minsan rin ay nangangalakal siya at tuwing nakikita siya ng kanyang mga kaanak ay sinasabihan siya ng masasakit na salita at nilalait. Sobrang sakit ng bawat salita na sinasabi nila kay Manong Nestor pero mas pinipili pa rin niyang manahimik at hayaan na lamang ang kanyang mga kamag-anak kasi alam niya sa kanyang sarili na wala namang magandang kapupulutan kapag pinatulan niya ang mga ito. Basta alam niya sa sarili na hanggat wala siyang tinatapakang ibang tao, ay dapat ay diretso lamang ang kanyang buhay dahil patas naman siyang lumalaban at naghahanap buhay. Hanggang sa nabalitaan ni Mang Nestor at Manuel na may magiging reunion sa kanilang buong pamilya. Kaya naman lihim na nag-sponsor ng malaking pera ang mag-ama at nagbigay rin ng mga parapol. Kahit na nasasaktan sila sa mga sinasabi sa kanila ng kanilang mga kamag-anak, ay parte pa rin naman sila ng pamilya. Kaya naman ngayon na sila naman ang may kaya at may malaking pera, ay gusto sana nilang mag-ama na ibahagi ito sa kanilang pamilya. Hanggang sa dumating ang araw ng reunion, at tinawag na nga ng host kung sino ang nag-sponsor ng mga parapol at nagbigay ng malaking halaga ng pera para sa kanilang mga pagkain. Ganon na lamang ang pagkagulat ng kanilang mga kamag-anak dahil lumabas silang mag-ama galing sa likod ng stage nang tawagin sila ng host. Halos hindi makapaniwala ang kanilang mga kamag-anak na may ganong kalaki ng pera si Manuel at Nestor. Nag-sponsor kasi sila na umabot ng 300,000 piso. Kaya naman nagtaka ang mga ito at mga napanganga sapagkat hindi sila makapaniwala na makakayanan ng mag-amang mga ngalakal na mag-donate ng ganoong kalaking halaga ng pera. Ipinaliwanag naman ni Mang Nestor na ganap ng pulis itong si Manuel at siya naman ay mayroong 3 junk shop at may 2 maliit na talyer ng sasakyan. At sinabi rin niya na ang kanilang buhay ay maginhawa na kaya't nakapagbigay sila ng malaking pera para sa reunion kasi gusto nilang ibahagi sa kanilang mga kamag-anak ang kakaunting karangyaan na nararanasan nila ngayon. Pagkatapos nila yung ipaliwanag, ay bumaba na rin ang stage si Manuel at Mang Nestor. Halos todo kausap ang mga kamag-anak nila sa kanila.
Pero sinabihan ni Manuel ang kanyang ama na wag nang magpapautos sa kanilang mga kamag-anak. Kasi alam ng anak ni Mang Nestor na magbabago ang pagtrato sa kanila ng mga ito dahil may pera na sila. At tama nga ang hinala ni Manuel dahil naging mabait ang trato sa kanila ng kanilang pamilya. Kung dati ay nilalait-lait sila, ngayon ay binabati na sila. Pagkatapos ng reunion, ay maraming nagsimulang tumawag at nangamusta sa kanila. Kung dati ay para lamang silang hangin na dumadaan, ngayon ay para silang artista tuwing nariyan ng mga kamag-anak nila. Kasi agad silang nilalapitan ng mga ito at nanghihingi pa ng pera. Noong una ay nagbibigay si Mang Nestor ng tulong sa kanyang mga kamag-anak. Pero napansin ito ng anak niya na si Manuel. Dahil rito ay halos malugi ang bawat negosyo nila. Kasi imbes na pambalik puhunan, ay binibigay ni Mang Nestor sa kanilang mga kamag-anak na humingi sa kanila ng pera sapagkat sinasabi ng mga ito na kailangan raw nila. Dahil mabait naman itong si Mang Nestor, ay nagbibigay naman kaagad siya ng tulong. Kaya pinatigil siya ng kanyang anak sa pagbibigay ng tulong sa mga ito. Dahil kung hindi naman totoo at hindi naman importante, ay mas mabuting wag na lamang. Mula noon ay gumandang muli ang negosyo ni Mang Nestor. Simula nga noon, ay ang mga kamag-anak lang nila Mang Nestor na kapos talaga sa pera at kapos sa pagpapaaral sa kanilang mga anak ang kanyang tinutulungan. Bukod doon ay wala na. Kasi gusto niyang tulungan ang kanyang mga pamangkin na makapagtapos ng kolehiyo upang marating nila ang kanilang mga pangarap sa buhay. Simula nang hindi na tumutulong si Mang Nestor sa kanyang mga kaanak, ay para na lang muli siyang hangin na hindi nila kilala. Pero wala silang pakialam roon dahil ang buhay nilang mag-ama ay masagana at gumanda na. Nang makaipon ng mas malaking pera, ay lumipat na nga ng kabilang probinsya sina Manuel at Mang Nestor upang makalayo na sa mga toxic nilang mga kamag-anak. Ipinagpatayo ni Manuel ang kanyang ama ng bagong talyer at junk shop. Mas malaki ito at mas maganda. At muling naging mabenta rin ang takbo ng kanilang negosyo. Pinagpatayo ni Manuel ng bahay ang kanyang ama at pinilhan ng magandang kotse. Naging maganda at maginhawa ang buhay ng mag-ama simula nang lumayo sila sa dati nilang lugar. Kasi roon, walang tao na lalaitin o mamaliitin sila. Wala ring tao na gagamitin lamang sila dahil sila ay may pera na. Tahimik at walang gulo ang bagong buhay ng mag-ama. Payapa na ang kanilang tinatahak ngayon at gusto nilang manatili roon. Sino ba namang mag-aakala na ang dating mag-ama na nangangalakal lamang ng basura, ngayon ay magiging maginhawa na ang buhay dahil sa kanilang pagsusumikap at pagiging mabuti sa kapwa.